1990 nang yanigin ng napakalakas na lindol ang isla ng Luzon. Mabilis na sumugod ang TV Patrol sa mga apektadong lugar para ibalita ang lawak ng pinsala. Hindi bumitiw sa pagbabalita ang TV Patrol mula sa search and rescue hanggang sa pagtulong at pagbangon ng mga biktima. Narito ang report. Magandang gabi bayan, narito po ang detalye pa rin ng ating mga nagbabagang balita. Maaring lumampas daw ng mahigit sa 1,000 katao ang namatay sa naganap na lindol. Ika-15 ng Hulyo, 1990. Sa loob ng napakahabang 45 segundo, niyanig ng lindol ang buong isla ng Luzon. Nagrehistro ito ng 7.8 sa Richter scale. Sa Gabaldon Central School sa Nueva Ecija, nakuna ng video ang mga nahintakutang estudyante sa napakalakas na pagyugyog ng lupa. Patay na. Ito. Hanapin mo yung anak ko! Hanapin yung anak ko! Ano ang anak ko? Pamangkin ko pa sa anak ko! Nang kumalma na ang lupa, sumugod ang TV Patrol team sa mga pinaka-apektadong lugar. Sa Cabanatuan City, Binigyan din ng mga otoridad sa Cabanatuan City na kanilang pag-ibayuhin ang operasyon upang masagip pa ang mga inaasahang nalalabing buhay sa gumuhong gusali ng Christian Colleges of the Philippines. sa Dagupan City, Marami pa rin sa ngayon ang walang pagkain, walang tirahan at walang patutunguhan. at ang Baguio City na siyang pinakamatinding na apektuhan ng lindol. Napapaligiran ng bundok, wala ng transportasyon, walang komunikasyon, at halos wala na makain. Tunay na malaking tulong ang kinakailangan ngayon ng Baguio City. Sa gitna ng pambansang trahedyang ito, naipakita rin ng TV Patrol ang pamamayani ng pagtutulungan ng mga Pilipino sa kapwang nangangailangan. Makalipas ang mahigit sa 2 dekada, muling nakabangon ang mga biktima at apektadong lugar mula sa July 1990 killer earthquake.